Boss, itong battery na ito galing sa Barako 175cc, iniwan na sa akin kasi sabi ng owner, sira na daw. Pero ang tanong, talaga bang patay na ito? O kaya pa i-revive? Alamin natin. So ito po ay Motolite 12E9 4B motorcycle battery. Ayan po. 12E9-4B po ang size sa battery nito. Motolite pang matagalan motorcycle batteries, MCB, ibig sabihin ng MCB, motorcycle batteries. Ayan po. Ito po ay di tubig ha. Ito ay 9 ampere hour, 12 volts, low maintenance, water based o di tubig kung tawagin. Ayan po. Kasi meron siyang upper at lower level. Ayan po. Ayan ang kanyang itsura. Actually, nasa tamang tubig pa naman siya eh. Nasa tamang level pa naman ang kanyang tubig. Oh. Ayos pa po ito. Pagka ganito. Ayan. Ayan ang itsura. Kapag sinasabing 4B, 12E9 4B na po ang ating battery, ibig sabihin, ang kanyang positive polarity, ito po, ay nasa kaliwang bahagi na. Pero kung ito ay magiging 3B, assuming na alisin natin yung 4B, magiging 3B na po yan. Ang positive nito ay dito na po sa kanang bahagi, dito na po siya, baliktad. Baliktaran siya baga. Okay? Right? Ito po ay nakadesign talaga para sa mga Barako to. Kick and electric start, 175cc. Ayan po. So mga boss, nabili ito ng may-ari noong September 2, 2023. So more than 3 years na ginagamit. So iti-testing natin gamit ang Lancol battery analyzer at isisit natin siya sa 60 ampere rating. Okay? So ito po ang ating battery tester o battery analyzer ng Lancol. So unang-una, itong alligator clip ng Lancol na kulay pula, dito natin kakabit sa plus sign. Ayan po, dini yan, plus sign po yan ha. At itong alligator clip naman ng kulay itim, ito po, dito natin kakabit sa minus sign ng isang battery. Ibig sabihin, negative. Itong pulo ng battery, ito po ang negative polarity ng isang battery. So, right? Kakabit natin siya dyan. Ayan. Yan. So, mahirap siyang ikabit. Ayan. So, ito po ang kanyang result. 11.82 volts na lamang ito or 11.8 volts. Ayan po. So 11.81 volts. Ayan. So atin ang i-check o titingnan natin ang kanyang tinatawag na CCE, SOH, SOC at ang resistance. Okay. Battery test, regular flooded, CCE. So isit natin siya sa 60 ampere rating. So okay na tayo. Ayan. So testing, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga sir, mga ma'am. Meron siyang 25 CCE. Ang ibig po sabihin ng CCE ay cold cranking amps. Yung starting power baga ng ating sasakyan na dapat ay mataas to. Ito 25 CCE na lamang po. Meron siyang 11.8 volts or 11.80 volts. Meron siyang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health na 17% na lamang ito. At meron siyang SOC, ibig sabihin ng SOC na yan ay state of charge, 0% na lamang. Oh. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance, 93.63 milliohm. So charge retest puno ang lumabas dyan. Ayan po. So makikita natin boss, sobrang baba na ng performance ng battery na ito. Ayan po. So mga boss, ang normal na health battery dapat nasa 12.6 pataas volts. Ayan po, dapat ito 12.6 pataas po ito. Mataas na CCE, kaso ito 25 CCE na lamang. At ang kanyang SOH, ito po, above 80% dapat. Kaso ito 17% na lamang. Pero itong battery na ito, mababa na voltage. Ayan po, 11.8 na lamang. Halos wala ng charge, 0% na lang oh. Mataas na resistance ito po. Sign na mahina na talaga. So, simpleng explanation, parang tao yan boss. Pag tumatanda, humihina na. Right? So, try natin i-charge. Pero, usually, kapag ganito na kababa ang SOH,
Ayan po, kahit ma-charge pa yan, hindi na babalik sa normal. Sinasabi dito sa tester, charge retest, pero expected na hindi na magre-recover. Right? So, tanggalin na natin. At subukan natin itong i-charge. So, dito natin i-charge sa ating battery. Charger. Dito po. Yan. Yan. Kuhanin ko lang mga alligator clip. Ang battery charger. So, kakabit natin una itong alligator clip ng battery charger na kulay pula. Dito po sa plus sign ng isang battery. Ibig sabihin yan, positive po ito. Positive polarity ng isang battery. Diyan natin siya ikakabit. Pagayaan. Yan. Dali. So itong isa naman ng alligator clip ng battery charger na kulay itim, dito natin siya ikakabit sa minus sign. Sign lang po yan. Ibig sabihin, minus sign, itong pulo ng battery, ito po ang negative. Negative polarity ng isang battery. Right? Diyan natin siya ilalagay. Yan. Diyan natin siya kakabit. So ngayon, atin siyang isasaksak dito sa kanyang unplug. Ini sa unplug. Ayan. So ayan, kasaksak na siya. At i-open na natin dito. So ayan, tumaas agad ang ating ammeter gauge ng battery charger. Right? Titigan ng mabuti. So ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge itong battery na ito. So sana lang yung pagtanggap niya ng charge ay magiging goods battery siya at makaka-recover. Malalaman natin mamaya ang final na result pagkatapos i-charge. Okay? So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 10:21 na ng umaga. Right? So, i-charge natin siya ng kahit ilang oras, kahit mga 4 hours o 5 hours. Subukan natin kung kakayanin pa at i-observe natin. Sana makaka-recover. So, standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang ating laban at ito po ay may karugtong pa. Abangan ang karugtong nito. Nariyan pa ba kayo mga boss, mga sir, mga ma'am? Atin itong sabay-sabay na alamin kung ito nga ba ay full charge na. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 4:12 na ng hapon. So nakalimang oras mahigit siya. Mag-aalim na oras na pala. Ayan po. So magmula kaninang umaga at hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pagkakarga sa ating battery. Mabuti na lang at hindi po nag-run out. So ayan po, makikita natin. Nag-charge pa po yan mula kanina at hanggang ngayon. Okay? So ngayon natin siyang tatanggalin. I-off muna natin din. Yan. Yan. Then tanggal natin dito sa unplug. At tanggal natin sa kanyang mga alligator clip. Yan po. At titestin natin gamit ang Lancol battery analyzer. So kakabit natin sa positive at dito sa negative. Ayan. So as you can see mga boss, ang reading sa voltahe 12.6 volts or 12 points, yun bumaba agad 12.59. So testing natin 12.58 na nga eh. So babaan natin, masyadong mataas yan, kahit mga 60. Ayan, 60 ampere rating. So testing na. So titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, replace po ang nakalagay dito at 30 cc na lamang, 12.57 volts or 12.5 volts. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health, 25% na lamang ito. Ang SOC, ibig sabihin state of charge, 95%. Ang R resistance, 91.01 milliohm. So replace po ang nakalagay din. Kita nyo na po, 3 years na po kasi ang battery na ito mahigit. Kaya tama lang na magpapahinga na siya. Napagod na po ang battery na to. So tanggalin na natin yan. So mga boss, hindi na reliable gamitin itong battery na to. Possible na mag-start failure, delikado sa biyahe. Kapag umabot na sa ganitong kondisyon, mas practical na palitan na kaysa pilitin. Based sa experience, ang motorcycle battery tumatagal ng 2 to 3 years depende sa gamit at maintenance. Pero good news, yung owner nakabili na ulit sa akin ng katulad nito, 12E94B. So kung gusto nyo ng ganitong actual testing boss, subscribe lang sa Bat Expert PH para hindi kayo mabiktima ng mahinang battery.